Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Unang-una sa ating mga kapatiran sa ibang bansa, sa saan mang sulok ng daigdig. Yan. Ang pagpapala po ng Panginoon ay laging sumainyo. Ganon din po dito sa Pilipinas. Ang tinatawag natin lagi news. Kapatiran sa North, West, East, and South. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Thank you Lord at binigyan tayo ni Lord ng isa na namang araw sa buong maghapon na kalakasan. At thank you Lord sa mga pagpapala na patuloy na pinagkakaloob sa atin ni Lord. Yan. Thank you Lord. Sige, tayo po ay manalangin mga kapatid. Samahan niyo po ako sa ating opening prayer. Let us pray mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, nagpapasalamat po kami Panginoon sa iyong kabutihan,
sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya na patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa buong maghapon na pag-iingat, paggabay mo, Lord, at pagbibigay mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pagtulong mo sa amin, Panginoon. Wala po kaming ibabalik, kundi papurit pa sa salamat. At ngayong pong gabi, muli po naming itinataas sa inyo ang aming pag-aaral, ang aming Bible study. Lahat po ng nakikinig sa oras na ito, bigyan niyo po kami ng tengang marunong makinig, kaisipang marunong umunawa, at pusong marunong tumanggap sa mga salita mo. At sa gagamitin mo, Panginoon, na magbabahagi ng iyong banal na salita, bigyan niyo po siya ng wisdom, knowledge and understanding, insight, revelation, lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay galing lamang sa inyo at magiging pagpapala sa aming mga makikinig. Ganon din po sa awitan, Panginoon, naway malugod ka, Panginoon, at maabot po namin ang iyong banal na presensya, ang iyong trono, Panginoon, sa aming pagsamba. Pangunahan niyo po kami, samahan niyo po kami, Lord. Wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala. Kayo po ang magturo, kayo po ang magsalita, at kaming lahat ay matamang makikinig. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Thank you, Lord. Announcement, mga kapatid. Meron tayong announcement. Makinig po kayo. To all covenant members. Save the date po, mga kapatid. July 4, 2026. Oras po natin, 8 a.m. Next Saturday. Po yan, mga kapatid, at Comfy Worship Center. So dito po sa ating worship center, dito sa BF, we will have a covenant meeting. Yan, sa lahat po ng covenant members, yan, purihin ang ating Panginoon, huwag nating kalilimutan. Ngayon din po, meron tayong mga kapatirang nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. June 24, 2026, araw pala ngayon ng San Juan, Basaan. Yan. Happy birthday sa ating mga kapatid. Unang-una si Sister Lisa Macasero, Sister Claire Alonso, taga Isabela, Sister Beth Banyadera, and Brother Oniel Fonseca. Brother Oniel, taga Sambales. Yan. Thank you, Lord. Happy birthday, mga kapatid. Brother Bong, pasok. Happy birthday, mga kapatid. Enjoy your day. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon naman po, welcome po natin ang ating praise and worship team. Ihanda natin ang ating mga puso, ang ating kaisipan, para tayo ay umawit, sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Yan. Tawagin natin ang ating mga kasama sa bahay. Makiisa po tayo sa ating awitan. Welcome po natin ang ating praise and worship team. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Blessed day to all of us, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya na naman sa atin ng panibagong araw para tayo mag-aral, umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was,
and is to come, Jesus. Brothers and sisters, what is your holy aspiration? To know Him more, to love Him more, and to serve Him more. And let our prayer be Psalms 19 verse 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Okay, handa na ba tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon? Let us worship and praise the Lord. Hallelujah. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Siyang daan at ang katotohanan, siyang buhay at ang tanging pintuan. Ligtas ka sa Kanya, ligtas ka sa Kanya, ligtas ka sa Kanya, ligtas ka kay Jesus. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Siyang daan at ang katotohanan, siyang buhay at ang tanging pintuan. Ligtas ka sa Kanya, ligtas ka sa Kanya, ligtas ka sa Kanya, ligtas ka kay Jesus. Si Jesus ang ating kalakasan, si Jesus ang batong di matitinag, matibay na muog at tanging tanggulan, ang sa atin ay nag-iingat. Si Jesus ang daan at katotohanan, kay Jesus may buhay na walang hanggan, tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, makapangyarihang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya, awitan siya na may kagalakan. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya, awitan siya na may kagalakan. Awitan siya na may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Oh, hallelujah, hallelujah. Awitan siya ng may kagalakan. Thank you, Jesus. Sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon, Ikaw po ang lagi naming hinahanap.
sapagkat ikaw lamang ang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Kaya tayo sumamba ngayon sa Kanya, lumapit sa ating Panginoon. Oh, hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Hallelujah. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Dalangin ko sa tuwina. Dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwina, dalangin ko sa tuwina, kalooban mo ang masunod, Panginoon. Ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang
Salita mo'y liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan. Hindi pagpapalit maging sa ginto at bilang. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Oh, hallelujah. Sinasambahan namin, O Diyos. Kay buti mo sa amin. Ikaw ang aming Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. We worship you, my Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, my Lord. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Let's clap our hands to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Yan. Thank you, Lord, sa ating mga kapatid, sa ating music ministry. Yan. Naway nakarating sa trono ng ating Panginoon ang ating pagsamba. Yan. Tonight, mga kapatid, let us welcome our co-worker, Minister Elmer Nocum, as he opens our series on the book of the Colossians. Amen. Purihin ng Panginoon. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. It's Wednesday, our Bible study. Purihin ng Panginoon. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli, salamat po sa gabing ito, sa araw na ito, Panginoon, na muling kaloob mo sa amin, Lord, upang muli po kaming mag-aral, Panginoon, makapakinig, Panginoon, sa inyo. Lord, muli amin dalangin ang gabay, patnubay, Panginoon, ng inyong spirito sa aming pag-aaral. Lord, sa aming kawalan, Panginoon, kayo po ang magturo sa amin, Lord, ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Itong ating ngayong pag-aaral, mga kapatid, ay panimula sa book of Book of Colossians, no. At last Wednesday nga, mga kapatid, ay pinigyan ng panimula or introduction ni Minister Ernie. Ngayon po, ating itutuloy, mga kapatid, ang pag-aaral natin sa Book of Colossians. Ang ating pong pag-aaral ay sa Colossians chapter 1, verses 1 up to verse 23, mga kapatid. Medyo may kahabaan. Bear with me, oh God. Thank you, Lord, mga kapatid. Basahin ko ng medyo mahaba-haba ito po, mga kapatid, ha? Colossians chapter 1, 1 to 23. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. Thanksgiving and prayer.
We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that springs from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Verse 15, the supremacy of the Son of God. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish, and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Alam nyo, napakahalaga nitong ating pag-aaral. No? Ito yung letter ni St. Paul sa people, sa Christians, sa brethren, sa Colossae. No? Ang unang-unang concern ni St. Paul dito, mga kapatid, is to combat or to battle the false teaching na naglipa na doon. At ang kanyang ginawang depensa doon, mga kapatid, by exalting Christ as Creator, Redeemer, and the head of the church. Bagamat ang church sa Colossae ay hindi personally na nabisita ni St. Paul,
Pero nga, nandun naman yung kanyang manggagawa, no? Ito ni-report sa kanya ng kanyang fellow servant, fellow worker na si Epaphras, no? At napakahalaga ng report ni Epaphras. The Epaphras report of a syncretistic heresy, pagan mysticism, worship of angels, and asceticism. Yan, mga kapatid. Kasi nga, naglipa na dun sa church sa Colossae, yung mga ganito klaseng uri po ng false teachings, mga kapatid, or false doctrine, no? Una, sabi nga, no, syncretistic heresy. Ano ba yung syncretistic heresy, mga kapatid? Yung syn, S-Y-N, ang meaning niyan, mix up, halo-halo, no? Na sabi nga ang syncretistic heresy is paghahalo-halong pananampalataya. Mayroon silang dinadagdag, may binabawas, at may binabago sa pagtuturo ng gospel to make it acceptable. Para bang Jesus plus anting-anting, plus pungsoy, plus Bible, plus Word of God, to make it acceptable to all people. Ang tawag mga kapatid doon, syncretistic heresy. Nandun mga kapatid yun. Hindi lang yun, meron pang tinatawag na pagan mysticism. No? Itong pagan mysticism mga kapatid, they're not worshiping the God of the Bible. Hindi nila sinasamba mga kapatid ang tunay na Diyos na sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito yung any belief or practice na naghahanap ng divine experience, hidden knowledge, or union with the divine outside of God's revealed word. Usually by way of rituals, mga secret technique. Yan. Ang mga madali nito halimbawa mga kapatid, yung mga tarot cards, astrology, yan, di ba mga kapatid? Diba, minsan may mga ganun tao, nagpupunta sa mga nag-aano ng mga baraha, eto kapalaran mo. Yan, tarot cards. Astrology, yung mga sa mga horoscope, di ba? Yung mga bitoy-bituin doon, mga kapatid, yung mga formation doon. Necromancy, itong pag-consult sa mga dead. Ano pa ang meaning, ang mga halimbawa ng pagan mysticism? Witchcraft. Yan, o pangkukulam, pambabarang, and also astral projection. Sinabi ng Word of God sa Deuteronomy 18:10-12, hindi sa Panginoon yan mga kapatid. Pero nandun mga kapatid yun sa church at Colossae, yung pagan mysticism. At pangatlo, yung isa pa mga kapatid dito, yung tinatawag na asceticism. Ayan. Asceticism. Ito naman yung mga gumagawa ng mga extra rules na unbiblical. Yung mga, wag mong hawakan to, wag mong titikman to, do not handle it, do not taste it, do not touch it. Para bang, ito yung mga kostumbre o mga tradisyon na nagsalin-saling lahi, na akala nga nila ay ayon pa rin sa salita ng Panginoon. Halimbawa, yung bawal magwalis, pagburol, yan, ano pa? Yung mga engkanto, yan, mga kapatid, no? Yan yung mga asceticism. Ano pa? Yung mga malas or swerte, yan, mga kapatid, no? Ano pa? Yung bawal umuwi pag galing ka ng isang ng lamay, kinakailangan mo ng pagpag, tsaka yung isa, pag may bata kang binati, lalawayan mo, baka kasi ay mausog. Tapos yung mga, misa sa bakod natin, may mga nakatumpok na lupa, na punso, huwag mo nuno sa punso, huwag mong gagalawin do yun, mga kapatid, no?
Yan, anting-anting, di ba? Ano pa, minsan, pagpagalaba, buntis, bawal kumain ng kambal na saging. Yan, mga kapatid yun. Mga asceticism. Gumagawa ng mga extra rules na hindi naman ayon sa salita ng Panginoon. Naroon, mga kapatid yun, sa church at Colossae. So, ano ginawa ni San Pablo? Paul combat the false teaching by exalting Christ as Creator, Redeemer, and the head of the church. Yan. So, yun ang purpose, mga kapatid, ng letter ni St. Paul. Kung bakit niya sinulatan ang church sa Colossae. No? Una, sabi nga mga kapatid, no, ipinakita dito ni St. Paul, mga kapatid, no, yung kanyang pasasalamat, no, sa pananampalataya, sa pagmamahal, at sa patuloy na pagkapit o pag-asa ng mga Kristiyano doon. Bagamat naroon yung mga maling pagtuturo. Paul, thank God. Talaga sabi, thank you Lord na naroon pa rin yung faith, yung love and hope ng mga kapatiran doon. Bagamat yung iba doon ay nga medyo nakatanggap nga ng mga maling pagtuturo. Hindi lamang yun, ang purpose sa kanyang letter is to affirm Epaphras, mga kapatid, no? Na talagang siya ay tunay na kamanggagawa ng Diyos. And also that Paul prayed, pinanalangin niya, that the Christians there be filled with the knowledge of God's will. Kaya ganun ang panalangin na lamang ng San Pablo. At sila'y mapuspos ng karunungan sa kalooban, yung mga bagay na karunungan, na kalooban ng Diyos. At dito nga, Paul present Christ as supreme over all. Yan. Ito mga kapatid, napakahalaga. Ating basahin yung verse 18, no? Ito yung pinagdiinan ni San Pablo, sabi rito. And Christ is the head of the body, the church, is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Pinagdiinan ni San Pablo, mga kapatid, yan, sa kanyang letter, that Paul present Christ as the supreme over all. Una nga, sabi nga, that Christ is the head of the body. Christ is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything Christ must be preeminent. Siya talaga, mga kapatid. Ang lahat-lahat, siya ang pangunahin, mga kapatid. No? Ito napakahalaga nun. Sabi nga when Christ is seen, nakita, for who really is, every false gospel will fall apart. Kaya napakahalaga na talagang magkaroon ng knowledge talaga Matuto ang mga tao, ang mga Kristiyano, makita nila kung sino ang ating Panginoon. Una, sabi rito, mga kapatid, na He is supreme over all. Kapag talagang kinilala mo, natanggap mo ang katotohanan tungkol kung sino talagang Panginoon, sabi nga, every false gospel will fall apart. Kaya mga kapatid, yung palang panlaban sa mga false teaching. Lubusan tayong magkaroon, mapuspos tayo ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Panginoon at patungkol kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga, mga kapatid, nun. Hindi lamang yun. Dito rin sinasabi ni San Pablo, mga kapatid, no, na siya bilang lingkod ng Panginoon, no, siya ay naglilingkod, siya ay naging lingkod ng Panginoon, siya ay nagsiserve sa Panginoon. Sabi nga ay by the will of God. Yan. Ito mahalaga. The source of service of every ministry, yan ang pinakamahalaga. Dapat by the will of God. Not, sabi nga hindi dapat sa ating sariling kagustuhan. Ang paglilingkod, dapat mga kapatid, dapat nakapundasyon yan by the will of God. Sabi nga, Paul anchor his work, mga kapatid,
to God's will, not his own. Kaya nga sa panimula, sabi sa panimula pa lamang, di ba? I, Paul, servant of God, by the will of God. Mahalaga yun mga kapatid. Yun ang mga tunay pong lingkod ng Panginoon. Hinirang, pinili, tinawag, ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi po ayon sa ating sariling kagustuhan. Ano pa mga kapatid? Tatlong bagay mga kapatid ang pinapakita rin dito, yung the three center of Christian life, no? Sabi nga, yung faith in Christ, love for all brethren, and hope laid upon in heaven. Ito pinagdiinan ni San Pablo itong tatlong bagay ito mga kapatid, yung faith, love, and hope. Yung pananampalataya kay Kristo, yung pagmamahal sa kapatiran, at yung ating pag-asa patungkol sa pangakong langit ng Panginoon. Kumbaga yung ating faith, upward toward Christ. Our love, outward toward brethren. Dapat yung ating pagmamahal ay lumabas, papunta sa ating kapatiran. At yung hope, forward toward eternity. Tayo magpatuloy, di po ba? Patungo sa buhay na walang hanggan. So dito nire-remind mga kapatid ni St. Paul yung mga kapatiran sa Colossae, itong tatlong bagay na ito, the three center of Christian life. Faith in Christ, love for all brethren, and hope laid upon in heaven. Alam nyo, yan ang tatlong bagay mga kapatid, napakahalaga yan. Kasi pag meron yan, sabi nga a healthy church has all three. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng isa. Dapat meron laging tatlong bagay ng mga kapatid niya yan. Sabi nga missing one is equal to imbalance. Hindi pwedeng faith lang in Christ, hindi pwedeng love lang sa brethren, tapos wala namang hope sa heavens for eternity, hindi balansyado. Hindi rin pwedeng you're hoping in eternity, tapos wala namang faith in Christ, magiging imbalance. Kaya itong tatlong bagay ito mga kapatid, pundasyon to mga kapatid, matibay itong pundasyon, balansyadong pundasyon ng isang malusog na katawan ni Kristo. Faith in Christ, love for the brethren, and our hope for eternity. Hindi lamang yun. Dito rin, sinasabi mga kapatid ni San Pablo, ating basahin po sa verse 5 to 8. Sabi po dito mga kapatid, no? The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you, since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Yan, pinapakita natin mga kapatid, no? Yung kapangyarihan ng mabuting balita. The power of the gospel. Ba't kanyo? Una, the power of the gospel is the power of truth. The word of truth. At dito sabi nga, namumunga. Yan ang kapangyarihan ng mabuting balita. They bear fruit and they increases and they are steadfast. Just like yung manggagawang si Epaphras, mga kapatid. Napaagad ang ugali ng isang lingkod ng Panginoon to. Na sa kabila na maraming battle, mga kapatid, steadfast, faithful, nagpapatuloy. Ganyan ang dulot ng kapangyarihan, the power of the gospel. Nahayag ang word of truth, ang salita ng katotohanan, at namumunga. At dumadami ang bunga. At ang kanyang mga lingkod, nagpapatuloy. Ganyan ang kapangyarihan ng mabuting balita. They bear fruit from the gospel we have heard. Tunay. Ang pamumunga ay dahil yan mga kapatid sa mga ating natatanggap, pinanghahawakan
na mabuting balita. Hindi lamang yon. Dito ang concern pa ni Paul, mga kapatid, yun ang na ang kapatiran doon ay lumago spiritually. Yun ang panalangin, mga kapatid, ni St. Paul sa verse 9. Sabi rito, "For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you." Napaagad ang mga kapatid niyan, hindi tumigil, mga kapatid, sa pananalangin si San Pablo para sa kapatiran sa Colossae. Na ano? Sabi rito, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Yan, mga kapatid, ang panalangin ni San Pablo. Una sabi nga, be filled with the knowledge of God's will. Sila ay mapuspos sa kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos. Be filled with the knowledge. Yung word na knowledge, ang salitang Grego niyan, epignosis, which means experiential knowledge. So dito hindi pinagpe-pray ni St. Paul na tumalino ng tumalino sa kaalaman, hindi. Experiential knowledge, which means sila'y mapuspos na mamuhay worthy of Christ. Sila'y lumago, mamuhay to walk worthy of Christ. Yun ang panalangin ni St. Paul sa kanilang spiritual maturity, mga kapatid. Experiential knowledge. Kasi hindi pwedeng puro knowledge lamang. So wala namang obedience. Sabi ng 1 Corinthians 8:1, knowledge without obedience pops up. Kaya dito, mga kapatid, hindi pinagpe-pray ni St. Paul na tumalino lamang, hindi. Experiential knowledge. Maging buhay nila na mamuhay sila ayon sa kaalaman, sa katotohanan, sa kalooban ng ating Panginoon. O baka magbunga, mga kapatid, mag-result na a life worthy to God. Sabi nga, bearing fruit in good works. Namumunga sa mabuting pamumuhay, mabuting gawa. Increasing in the knowledge of God, strengthened with all power for endurance. Pagtibayin, palakasin ng Panginoon, na sila'y pagtibayin ng Panginoon. At sabi nga rito, giving thanks to the Father. Lagit-laging magpasalamat sa Diyos. Ano pa? Ating basahin itong verse 13 and 14. Sabi rin mga kapatid dito, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful to the Father. Verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Napakaganda, mga kapatid, yan. Yan yung natawag na Christ supremacy. And this is the main truth, mga kapatid. And the weapon to dismantle false doctrine or heresy by exalting Christ. Yan, mahalaga, mga kapatid. Ito na, binigay na ng Panginoon. After silang i-encourage, ito na, sinabi ni San Pablo, yung kanilang magiging weapon to battle false teaching or heresy. The supremacy of the Son of God. He dismantled heresy by exalting our Lord Jesus Christ. Una, sinabi niya, Christ's work of redemption. Ang ginawa ng Panginoon na pagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Yung deliverance, mga kapatid, Sabi nga, we are out of Satan's dominion. Dati tayo namumuhay sa kingdom of darkness,
But because of Christ's supremacy, His finished work, mga kapatid, tayo ngayon ay na-deliver na. We are now out of Satan's dominion. And we have been transferred from the kingdom of darkness unto the kingdom of light. At di lamang yon, we receive redemption. Sabi nga mga kapatid, sabi rito, the blood of Jesus Christ brought redemption and freedom to us. So ni-remind mga kapatid ni St. Paul dito yung mga kapatiran sa Colossae na yan ang ginawa ng Panginoon. He is supreme, sabi niya. So tingnan niyo ating balikan, tingnan natin yung finished work of Christ, His work of redemption. Para ba sinasabi niya sa ating mga kapatid ngayon, no? Stop living like you are in Egypt. Act like you are in God's kingdom. Yan talaga mga buhay na Kristiyano. Huwag nang balikan yung lumang buhay sa Ehipto. Dahil tayo wala na dyan. Dahil sa finished work of Christ, tayo ngayon mamuhay sa kingdom of our Lord Jesus Christ. Sa kingdom of light, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid, na pagtataas dito ni Paul sa Panginoon? Kanya sinabi, mga kapatid, dito, Christ person and His preeminence in creation. Sa verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Pinakita, mga kapatid, dito ni St. Paul kung sino ang Panginoon. Christ person and His preeminence in creation. Sabi una, mga kapatid, that Christ is the visible likeness of the invisible God. Siya, mga kapatid, yan. Ganyan ang ating Panginoon. Si Jesus ang larawan ng Diyos, yung mga kapatid, na hindi nakikita. So we can see God through our Lord Jesus Christ, because Christ is the visible likeness of the invisible God. Ganon, mga kapatid, ang Panginoon. Ano pa sabi rito? Firstborn, mga kapatid. Di ba sabi dyan, no? Sa verse 17, He's before all things, and in Him all things hold together, mga kapatid. Is the firstborn, which sabi nga, mga kapatid, no? Yung ginamit na firstborn dito sa Greek word, prototokos. Prototokos, which means He was not created. Mga kapatid, Hindi kasi baka pag ating naring na siya yung firstborn, siya pala yung unang pinanganak. So parang lalabas na siya ay pinanganak, siya ay created. No, mga kapatid. Prototokos. He was not created, mga kapatid. But, firstborn means, He's the first. Supreme heir over all creation. Supreme heir over all creation. Psalms 89 verse 27. And He's the creator of all things. All things were created through Him and for Him. Kaya hindi kinrate si Lord, mga kapatid, Hindi po sinabi siya ang firstborn sa lahat ng creation. Siya yung unang ginawa, hindi po, mga kapatid. Firstborn means prototokos. Not created, but first and supreme heir, tagapagmana, over all creation, is the creator and sustainer. John chapter 1, verse 3. Yan, mga kapatid, napakahalaga nun, na pagpapakilala ni St. Paul sa supremacy, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo. Dito nga sinasabi, mga kapatid, no? Colossians error said that Jesus was just one of many angelic beings. Kumalat kasi ganong turo, mga kapatid.
na ipinantay ang ating Panginoon sa Kristo sa mga angelic beings na kanilang sinasamba. Kaya sabi ng Colossians 1, verse 15 to 16, sabi mga kapatid, diba? Siya ay, sabi rito mga kapatid, sa verse 16, for in Him, Christ, all things were created. Kaya hindi pwede ipantay sa mga anghel ang Panginoon. Dahil for in Him, kasama na ang mga anghel mga kapatid, all things were created. Things in heaven, kasama ang anghel mga kapatid doon. On earth, visible and invisible, mga kapatid. All things have been created through Him and for Him. Ganun si Lord, mga kapatid. He's the creator and the sustainer. Hindi po siya yung just one of the angelic beings, mga kapatid, no? Christ made the angels. Yun ang katotohanan, mga kapatid, no? Colossians 1:15. Ano pa? Christ's eminence in redemption. Atin to, napakaganda. Bakit dakila, mga kapatid, at higit sa lahat, ang Panginoon pagdating sa kaligtasan, sa pagtubos sa atin. Sabi ng verse 18 to 20, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything, He might have the supremacy. Yun, sinabi. For God was pleased to have all His fullness dwell in Christ, in Him, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth, things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Yan. Christ's preeminence in redemption. Ang kadakilaan ni Kristo sa pagtubos sa atin. Sabi, una, He, Christ, is the head of the church. Which means, Christ is the one who govern as the head. Is the one who govern the church. We are the body of Christ at siya ang head natin. Is the one governing the church. Kaya nga, napaagad ang mga kapatid niyan na ating maunawaan yun. No? Kung siya ang ulo, siya lahat, mga kapatid, ang magiging pangunahin, especially sa kanyang katawan. Siya ang lahat mag-govern, mga kapatid. Kaya napakasarap ilagak ang ating pagtitiwala kay Kristo as the head of the body of Christ. Di po ba? Sabi nga God is in full control and God is sovereign. Mga kapatid, ganon kapangyarihan ng Panginoon, especially sa body of Christ, sa church, dahil siya ang ulo nito. He's the one who govern the church. Hindi lamang yon. The preeminence of Christ in redemption, sabi, He's the firstborn from the dead, which means first to rise. Unang nabuhay, mga kapatid. First to rise in the resurrection body. Tunay, di po ba? Siya yun, mga kapatid. Siya ang unang-unang muling nabuhay with resurrected body. Naalala niyo, di po ba? Pinahawakan kay Tomas. Sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, hawakan mo yung aking palad. Suot mo yung daliri mo. So, hindi po siya spirito. Yung siya'y muling nabuhay, He resurrect with body. Mga kapatid, siya yung una, mga kapatid niyan. So, parang tayo binibigyan ng glimpse sa ating buhay na mangyayari. Kung siya'y nagkaroon ng glorified body, pangako ng Panginoon sa atin yan, mga kapatid, na pagkakaloban din tayo ng glorified body. Kaya pag sinabing firstborn from the dead, He's the one first to rise in the resurrected body. Ganyan ang preeminence, mga kapatid, of Christ kapag pinag-usapan yung redemption. Ano pa? Bakit naging preeminence si Christ sa redemption? Reconciliation. Yan. Tayong lahat, mga kapatid, ay nakapanumbalik na reconcile back to God. Yung ating the sin broke
everything. Di ba totoo? Sabi nga, anumang bagay na hawakan ng kasalanan, mawawasak. Tandaan niyo yan. Sin broke everything. From the start, from the beginning, sa ating Adam and Eve, nung pumasok ang kasalanan, di po ba? Ano man, hawakan ng kasalanan will be destroyed. Ganyan ang ating naging buhay sa ating lumang buhay. Sin broke everything. But thanks be to God. The preeminence of Christ in redemption, na-reconcile back tayo mga kapatid by way of His cross. Kung ang sin broke everything, the cross fixed everything. Inayos lahat, mga kapatid, ng krus. Mga kapatid, ang lahat ng nasira ng kasalanan. Colossians 2, verse 18, mga kapatid. Napakahalaga yan, mga kapatid. And Romans 8, 20-21. Napakaganda, mga kapatid, dyan. Kaya nga dito pinapakita rin, mga kapatid, dahil nga yung mga kapatid sa Colossae, sila'y natuon hindi kay Christ sa redemption, kundi sa mga angelic beings. So don't look to angels for redemption. Don't look to saints for redemption. Don't look to rituals for redemption, mga kapatid. Look to Jesus. He is enough for our redemption. Tetelestai. It is finished. The finished work of Christ, mga kapatid. Yun ang ating tanggapin. Tinapos na ng Panginoon ang ating kaligtasan. Hindi po tinapos yan ng mga santo. Hindi tinapos yan ng mga rituals or ceremonies. Hindi tinapos ng mga anghel. Tinapos yan ng ating Panginoon sa krus. Kaya bago siya mamatay, sabi niya, bago siya malagutan ng hininga, tetelestai. It is finished. Sabi niya, naganap na. The finished work of Christ ay nangyari na, mga kapatid. Yun ang perfect will of God for our redemption. Kaya mga kapatid, look to Jesus. Ganun kadakila, mga kapatid, ang Panginoon kapag pinag-usapan natin ang redemption, ang pagkakatubos sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng lahat ng tao ng sanlibutan. Christ is our redemption. Amen. Verse 21. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Yan, mga kapatid. Christ's work applied to us. Mga kapatid, kumbaga, tinanggap natin, naganap sa atin ang mga finished work of Christ. Diba? Our old condition, sabi, we are dati tayo alienated, hostile, evildoer, malayo sa Panginoon. Yan ang ating old condition. But Christ's work applied to us. He reconciled by the sacrificial offering of His body on the cross. Tayo nakapanumbalik, mga kapatid, sa pag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang katawan, sa cross. Kaya ngayong Christ's work, talagang na-apply sa atin, mga kapatid. From old life to new life, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon. Ganyan kadakila ang Panginoon sa atin. Siya lamang talaga. At siya lang sapat na. Hindi nga lang enough eh. Christ is more than enough. Naalala ko isang ating kanta, di ba? You're more than enough, my Lord.
Jesus. Ano ba yan? You're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Jesus, you're all I need in my life. You're all I need. Tunay mga kapatid. Sapat na ang Diyos sa atin mga kapatid. Is enough, is more than enough. His work mga kapatid ay talagang applied to us. Kaya nga dapat ang ating response, mga kapatid, sabi rito sa verse 23, ito dapat ating response. Continue in your faith. Be established and be firm. And do not move from the hope. Yan ang ating maging response. Held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Yan ang ating maging tugon. Sa ginawa ng Panginoon sa atin, continue in the faith. Stay established, not shifting. Huwag pabago-bago ng isip, mga kapatid, no? Sabi ng Hebrews 3:14, we have come to share in Christ's work. Diba? Talagang tayo naging parte sa ginawa, sa redemptive work, sa finished work ng ating Panginoon. Pero syempre, but perseverance must be seen in us. Kung baka hindi pa tapos ang boxing. Kaya sabi rito ni San Pablo, continue in the faith. Be firm, be established. Kasi naglipa na pa rin eh. Yung mga heretical, yung mga heresy, mga false, marami, naglipa na pa rin yan. Kaya huwag tayong ihinto. Kaya sabi rito, continue in the faith and be established and be firm in the gospel. Yan dapat ay mga kapatid. Perseverance must be seen in us. Sabi ng Colossians 1:18, Christ is the head, that in everything He might be preeminent. Ayan, napakahalaga mga kapatid dyan. Kaya nga dito mga kapatid, no? Kung naglipa naman sa Colossae ang mga heresy, no? Kasi ang Colossian heresy, Jesus plus something else. Ganun nangyari mga kapatid eh. Sa mga tao sa Colossus. Sa kanila, Jesus plus something else mga kapatid. But St. Paul says, Jesus plus nothing else. Si Jesus mga kapatid is equal to everything. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Sabi nga nating awit, biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Ganyan ang Panginoon. Mga kapatid, He is more than enough. Sapat na mga kapatid, ang Panginoon sa buhay natin. At yan ang ginawa ni San Pablo. To battle, to mga syncretistic heresy, to battle this pagan mysticism, itong asceticism, heretical, yung mga maling pagtuturo mga kapatid, ang sagot, ang ating Panginoong Hesukristo. Christ is enough. He is more than enough. In Jesus' name, amen, amen. Let's pray, let's pray. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, lahat ng pasasalamat, papuri, luwalhati, isa'y lamang. Salamat, Lord, sa mga katotohanan na lagi mong binibigay sa amin na tunay, Panginoon. John chapter 14, verse 6, you are the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through you. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. John 8:31, we will know the truth, and this truth will set us free. Salamat, Panginoon, sa gabay, sa liwanag, Panginoon, ng katotohanan ng iyong mga salita, upang aming maging sandata sa mga maling kasabihan, tradisyon, seremonya,
maling pagtuturo na aming namana noong unang panahon. Salamat, Lord, sa katotohanan na nagpapalaya sa amin. At Lord, kalooban mo sa paglaya namin ay inyong ginawa sa krus, Galatians 5:1. Freedom is what we have because Christ has set us free. Stand then as free people and do not allow ourselves to be slaves again. Kaya Lord, we need your word. We need the word of truth, Panginoon, upang lagi kayong makapamuhay na kakarapat-dapat sa inyong kalooban. Salamat, Lord. Lahat na pasasalamat, papuri, luwalhati sa iyo lamang. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Good night. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy